Paano nga ba itinaboy ang isang batang akala ng lahat ay sumpa pero siya pala ang nagligtas sa baryong nilamon ng mga aswang? Isang kwentong puno ng lihim, takot, at pambihirang tapang na magpapabago sa tingin mo sa dilim ng gabi. Huwag palampasin dahil sa likod ng bawat anino may isang bayani na hindi mo inakala. Tahimik ang baryo ng San Roque. Isang baryo na napapalibutan ng matataas na puno, makapal na kagubatan at malamig na simoy ng hangin. Ngunit sa likod ng katahimikan ay may itinatagong lihim. Doon nakatira si Elias, isang batang ulila at tinuturing na malas ng mga taga-baryo. May lamat ang kanyang pangalan sa bawat usapan. Anak ng mangkukulam, sabi ng ilan. May sumpa, bulong ng iba. Tinaboy siya, tinakot, ininsulto. Kahit ang mga bata ay lumalayo kapag siya ay lumalapit. Sa ilalim ng punong akasya siya natutulog, nilalamig, giniginaw, gutom. Ngunit tahimik lang si Elias. Walang reklamo. Walang galit. Tahimik ngunit laging gising sa gabi. Tuwing hating gabi, gumigising siya sa kakaibang tunog mula sa kagubatan. Paghuni ng ibong hindi pangkaraniwan. Pagaspas ng pakpak na parang hindi sa hayop. At isang amoy na masangsang parang nasusunog na buhok. Hanggang sa isang gabi, may nangyaring hindi inaasahan. Isang babae ang tumatakbong palabas mula sa gubat. Duguan, nanginginig, halos wala ng boses. Aswang tinanggal ang laman loob ng kapatid ko di. Sambit nito bago himatayin sa gitna ng plaza. Nagkagulo ang buong baryo. Nagpulasan ang mga tao. Pinag-usapan ang sinaunang alamat ng aswang na naninirahan sa kagubatan. Ngunit may isang matanda ang lumapit kay Elias. Ikaw lang ang makakakita sa kanila, anya. Ikaw lang ang may dugo ng tagapagtanggol. Nanginginig si Elias. Ang puso niya ay kumakabog sa takot. Ngunit mas matindi ang kanyang galit. Hindi dahil sa aswang, kundi sa mga taong itinaboy siya. Bago ang hating gabi, pumasok siya sa gubat. Makapal ang ulap ng usok. Mabigat ang hangin, parang may humahawak sa kanyang dibdib. Sa ilalim ng isang punong balete, nakita niya ang nilalang. Maitim ang balat. Mapupula ang mga mata. Ang dilay mahaba, paikot-ikot, kumakaway sa hangin. Tumingin ito kay Elias. Ngumiti. Hindi ka nila tinanggap, bata. Sumama ka sa amin. Ngunit humakbang si Elias paabante. Kinuha niya ang lumang anting-anting na iniwan ng kanyang ina. Mainit ito sa kanyang palad. Parang may buhay. Biglang sumigaw ang nilalang. Nanginginig sa galit. At lumipad patungo kay Elias. Ngunit bago pa ito makalapit, nagliwanag ang buong paligid. Parang may sumabog na araw sa gitna ng dilim. Sumigaw ang aswang. Umatras. Nasusunog ang balat nito sa liwanag ng anting-anting. Humahagulhol ito. Patawad, sigaw nito. Patawad, hindi ko alam na ikaw ang tagapagmana. Humakbang muli si Elias. Ang lupa'y yumanig. Ang mga anino sa paligid ay naglaho. Ang gubat ay tila tumahimik sa isang iglap. Sa baryo, naghintay ang mga tao. Tahimik. Takot. Nag-aabang. Lumabas si Elias sa gilid ng kagubatan. May sugat sa mukha. Duguan ang kamay. Ngunit buhay. Walang kumibo. Walang lumapit. Hanggang sa lumapit ang babae na nakaligtas. Lumuhod ito sa harap ni Elias. Ikaw ang tumapos sa kanila. Ito ang aking utang na buhay. Napatingin ang lahat. Tahimik pa rin. Ngunit may bumitiw ng hikbi. Sumunod ang pag-iyak ng iba. Ngunit si Elias. Hindi ngumiti. Hindi nagsalita. Tumingin lang siya sa buwan. At naglakad palayo sa liwanag. Tahimik ang kanyang mga hakbang. Bawat yapak ay parang tinutulak ng bigat ng kahapon. Ang hangin ay malamig, ngunit hindi na ito tulad ng dati. Hindi na ito mapanghusga. Sa kanyang likuran, naririnig niya ang mga taong unti-unting lumalapit. Mga yabag na may pag-aatubili. Mga tinig na parang gustong magsisi pero natatakot. Elias T. Isang mahinang tawag mula sa matandang dati unang tumanggi sa kanya. Patawad, anak. Huminto si Elias. Bahagyang lumingon. Ang kanyang mga mata ay wala ng galit. Ngunit wala ring galak.
Ngayon lang ninyo ako tinawag sa aking pangalan. Sambit niya, malamig ang boses. Parang hanging dumaan sa libingan. Kung hindi dumating ang aswang, mamamatay pa rin akong itinaboy. Walang nakasagot. Hangin lang ang sumagot sa kanyang sinabi. Puno ng hiya. Naglakad siyang muli papunta sa bangin sa likod ng baryo. Isang lugar na bawal puntahan. Sagrado, mapanganib. Ngunit para kay Elias, ito ang daan. Sa ilalim ng bangin, isang lumang kuweba ang bumukas. Ang liwanag ng buwan ay tumama sa bibig nito. Parang imbitasyong hindi makakatanggi. Sa loob, may mga ukit sa pader. Mga simbolo ng sinaunang mahika. Mga mata na nakaukit, laging nakamasid. Ang puso ni Elias ay mabigat. Ngunit may puwersang humahatak sa kanya. Hindi na siya kabilang sa mundo ng mga tao. Hindi na rin siya bahagi ng dilim. Siya na ngayon ang tagapagsanggalang. Tagapagdala ng liwanag sa lugar na puno ng takot. Tagapaghukom ng mga nilalang ng gabi. Sa baryo, muling bumalik ang katahimikan. Ngunit may bagong takot sa puso ng mga tao. Hindi na para sa aswang, kundi sa batang minsang itinaboy. Na ngayon ay hindi na nila kayang abutin. Mula noon, gabi-gabi silang naglalagay ng kandila sa gilid ng daan. Nag-aalay ng pagkain sa paanan ng punong balete. Hindi para sa aswang, kundi para kay Elias. Ang bata ay hindi na muling nasilayan sa liwanag ng araw. Ngunit sa tuwing may nawawala, o may naririnig na sigaw sa kagubatan, laging may makakakita sa isang figura sa dilim. Maliit ang katawan, ngunit mabigat ang presensya. May anting-anting na kumikislap sa dibdib. At mga matang hindi na mata ng bata, kundi mata ng isang tagapaghatol. Isang gabi, isang lasing na lalaki ang nagsubok pumasok sa gubat. Wala na ang aswang. Sigaw nito. Wala na ang dapat katakutan. Ngunit hindi siya nakalabas. Kinabukasan, nakita ang kanyang katawan. Nakabaliktad, walang mukha. At may mga ukit sa kanyang dibdib. Muling nanahimik ang baryo. Muling nagdasal ang mga tao. At sa gitna ng katahimikan, narinig nila ang tinig ng isang matandang babae. Hindi na aswang ang dapat katakutan, kundi ang batang itinakwil ninyo. Walang sumagot. Walang umimik. Tanging ang apoy ng mga kandila ang kumikilos sa hangin. Parang may bulong na sumasabay sa ihip. Ang hustisya ay hindi laging galing sa tao. Minsan, sa itim din ito nanggagaling. Mula sa malayo, isang anino ang tumayo sa ibabaw ng burol. Tahimik. Matiim ang tingin sa baryo. Hawak nito ang lumang kwintas ng kanyang ina. Dikit sa kanyang palad. Mainit pa rin, parang sinisindihang uling. Sa likod ng kanyang isipan, bumabalik ang bawat sigaw. Bawat batong inihagis sa kanya. Bawat tawag sa kanya na demonyo, malas, salot. Ngayon, sila na ang nagdarasal sa kanya. Sila na ang nag-aalay ng tinapay. Naglalagay ng asin sa bawat pinto. Parang iyon lang ay sapat para takasan ang kanilang kasalanan. Ngunit alam ni Elias, hindi lang ang mga aswang ang may pangil. May mga tao ring mas mabagsik. Dahil nananakit ng walang dahilan. At humihingi lang ng tawad kapag sila'y natatakot. Ang gabi ay muling dumilim. Lumabas ang hamog. Mabigat, malamig. Parang mga daliring unti-unting bumabalot sa balat ng mga tulog. Sa tahanan ng punong barangay may narinig na kaluskos. Mabilis, masyadong mabilis para sa tao. Sumilik siya sa bintana. Wala. Ngunit ang pinto ay bumukas mag-isa. Ang apoy sa lampara ay biglang namatay. Isang anino ang dumaan sa sala. Walang yapak. Walang tunog. Ngunit naroon ito. Ang bata ang nilimot ang itinakwil. Tumingin ito sa kanya. Isang tingin na hindi galit. Ngunit walang awa. Wala na akong galit, bulong ni Elias. Ngunit ang gabi ay hindi nakakalimot. Bago pa siya makasigaw, pumalo ang orasan ng hating gabi. At ang buong baryo ay muling nilamon ng katahimikan. Sa oras ng hating gabi, tila huminto ang mundo. Walang tumatahol na aso. Walang huni ng kuliglig. Walang ihip ng hangin. Ang liwanag ng buwan ay natakpan ng makapal na ulap. At ang buong baryo ay nilamon ng dilim na parang buhay.
Sa bahay ng punong barangay, isang malakas na tunog ang pumunit sa katahimikan. Crack! Parang butong binali sa gitna ng lamig. Ngunit walang sumigaw. Walang nagising. Parang ang buong baryo ay pinatahimik ng isang mahiwagang utos. Kinabukasan, natagpuan ang bahay ng punong barangay na nakatiwangwang. Bukas ang bintana. May bakas ng mga paang may dugo. Paikot sa buong bahay. Sa sala, may mga ukit sa sahig. Sinaunang simbolo, gaya ng mga nakita ni Elias sa kuweba. At sa gitna nito, isang upuang walang laman. Wala na ang punong barangay. Wala ring bakas ng katawan. Tanging ang kanyang sombrero ang naiwan. May marka ng palad sa ibabaw. Marka ng isang bata. Muling natakot ang mga tao. Ngunit ngayon, hindi na sila nagtatago. Hindi na sila nag-uusap. Tahimik silang naglilinis ng paligid. Naglalagay ng mga halaman sa daan. Nag-aalay ng gatas at bigas sa paanan ng puno. Sa likod ng kanilang kilos, ay ang bigat ng konsensya. Hindi na nila alam kung kailan siya babalik. O kung sino ang susunod. Isang gabi, may batang umiiyak sa ilalim ng punong akasya. Iniwan ng magulang. Nilalayuan ng mga kalaro. Lumapit ang isang anino sa kanya. Tahimik. Umupo sa tabi niya. Bakit ka umiiyak? Tanong ng anino. Mahinahon. Malamig. Parang ang hangin bago bumagyo. Sinabi nilang hindi ako tunay na taga rito, sagot ng bata. Na ako ay sumpa. Tahimik ang anino. Ngunit inilabas nito ang kwintas ng kanyang ina. At isinabit sa liig ng bata. Nasa kanila ang takot. Nasa iyo ang lakas. At tulad ng pagdating nito, bigla rin itong nawala. Kasama ng dilim. Kasama ng alaala. Ngunit sa baryo, isang bagong kwento ang nagsimula. Hindi na tungkol sa aswang. Hindi na tungkol sa takot. Kundi tungkol sa batang minsang itinakwil. Na ngayon ay multong nagbabantay. Simula noon, ang mga bata sa baryo ay tinuruan ng manahimik kapag gabi. Hindi na sila pinapagalitan. Hindi na sila pinapalo. Sapat na ang isang bulong mula sa matatanda. Pag nakita ka ni Elias, isusulat ka niya sa anino. At ang mga bata, sumusunod na agad. Dahil alam nilang ang anino ay hindi basta itim. May mga matang nakamasid. May mga pangil na walang tunog. Isang gabi ng bagyo. May isang bagong pamilya ang lumipat sa baryo. Hindi nila alam ang kwento. Hindi nila alam ang pangalan. Ang ama ay lasing. Magaspang ang ugali. Sinigawan ang isang batang nanlilimos sa harap ng kanilang bahay. Umalis ka riyan, hayop. Wala kang karapatang nandito. Isang sampal ang ibinigay sa bata. Hindi lumaban ang bata. Ngunit sa kanyang likod, ang kanyang anino ay kumilos. Lumaki. Humaba. At bumalot sa paa ng lalaki. Walang nakakita. Ngunit may narinig silang huni. Parang sigaw mula sa ilalim ng lupa. Kinabukasan, nawawala ang ama. Sa pintuan nila ay may sulat na itim ang tinta. Hindi ito ang lugar ng pang-aapi. Takot ang buong pamilya. Umuwi sila sa pinanggalingan. Hindi na nagpaalam. Hindi na lumingon. Mula noon, mas tahimik na ang baryo. Mas maingat. Mas mapagkumbaba. Ngunit hindi dahil sa batas ng tao. Kundi dahil sa presensya ng isang nilalang na hindi nila kayang hawakan. Hindi nila kayang unawain. Si Elias, ang batang itinaboy. Ngayon ay naging alamat. Hindi para sambahin. Hindi para kalimutan. Kundi para paalalahanan. Na ang tunay na halimaw ay hindi laging mula sa dilim. Minsan, ito ay naglalakad sa liwanag. Ngunit ang kabayaran, laging dumarating sa gabi. At sa bawat gabi, kapag ang ulan ay malakas, kapag ang kidlat ay kumikislap sa langit, kapag ang hangin ay parang may ibinubulong, alam ng mga taga-baryo na siya ay naroroon. Hindi para manakot, hindi para manakit, kundi para magbantay, para magtimbang ng tama at mali. Sa silong ng mga bahay, may mga alay na nakapila. Lumalambot ang kanin.
Natutunaw ang kandila. At sa ibabaw ng mga dahon, may bakas ng maliit na paang basa. Walang sinumang dumaan. Ngunit laging may iniwang marka. Minsan, may mga bata sa panaginip ay kinakausap. May isang tinuruan ng dasal na hindi alam ng kanyang ina. May isa namang natutong gumuhit ng simbolo sa lupa. Isang proteksyon laban sa masama. Sila ang mga pinili. Sila ang mga inabot ng kanyang anino. Tahimik ang proseso. Walang seremonya. Walang liwanag. Ngunit sa kanilang mga mata, may kakaibang talim. Kakaibang lalim. Na parang nakita na nila ang mundo sa anyo nitong totoo. Hindi ang baryong mapayapa. Hindi ang mga ngiting peke ng matatanda. Kundi ang takot na gumagapang sa ilalim ng balat. At ang hustisyang hindi kayang bigkasin sa korte. Lumipas ang mga taon. Nagbago ang mukha ng baryo. May kalsada na. May ilaw na sa gabi. Ngunit kahit may kuryente, laging may isang parte ng baryo na nananatiling madilim. Ang gilid ng kagubatan. Kung saan naroon ang punong akasya. At kahit sinong dumaan doon. Tumitigil ang lakad. Tinitingnan ang paligid. At tahimik na bumubulong. Salamat, Elias. Patawad. Dahil sa puso ng baryong iyon. Ang kanilang kaligtasan ay nakasalalay hindi sa batas ng tao. Kundi sa paghihiganti ng batang minsang itinaboy. Na naging tagapagbantay ng gabi. Hanggang isang araw. May dumating na grupo ng mga dayo. Mga taga-syudad. May kamera, mikropono at mga tanong. Gagawa raw sila ng dokumentaryo. Sabi ng mga matatanda. Tungkol sa mga alamat. Ngunit walang nagsalita. Walang gustong magkwento. Walang gustong bumanggit ng pangalan. Isang binatilyo mula sa grupo ang mapilit. Matapang. Nakangiti habang nagtatanong. Parang hindi naniniwala. Gawa-gawa lang to, sabi niya. Aswang. Tagapagbantay? Anino? Ha? Panakot lang sa bata. Kinagabihan, nagkampo sila sa may kagubatan. Malapit sa punong akasya. Nagbitbit ng ilaw, pagkain at kagamitan. May dala pa silang drone. Na pinatakbo sa taas ng mga puno. Ngunit nang sumapit ang 12:00 ng gabi. Isa-isa nang namatay ang mga ilaw. Ang drone ay bumagsak sa gitna ng dilim. At sa mikropono may narinig silang bulong. Hindi ako gawa-gawa. Biglang nagsimulang uminit ang hangin. Ang mga dahon sa paligid ay nagkakalas. Umiikot, umiingay. Parang may hinahanap. Ang binatilyo hindi makagalaw. Nakahawak sa kanyang kamera. Nanlalamig ang mga kamay. Sa kanyang harapan. May lumabas mula sa dilim. Maliit. Tahimik. Isang batang lalaki na basang-basa ang buhok. At may mga matang parang salamin ng libingan. Bakit ka nandito? Tanong ni Elias. Boses na hindi malakas. Ngunit ramdam hanggang sa buto. Gusto lang naming malaman ang totoo, sagot ng binatilyo. Nanginginig. Pilit pinapakalma ang sarili. Totoo ba ang lahat ng to? Tumahimik si Elias. Tumingin sa langit. Tila sinusukat ang bigat ng tanong. Totoo ang alaala. Sagot niya. Totoo ang galit. At totoo ang kaparusahan kapag paulit-ulit ang kasalanan. Muling umihip ang hangin. Muling sumara ang paligid. At nang muling bumalik ang liwanag sa kanilang mga ilaw. Wala na si Elias. Ngunit sa footage ng kanilang kamera, isang figura ang malinaw na naitala. Isang batang basang-basa ang damit. Nakatayo sa harap ng puno. At sa kanyang likuran. Aninong hugis mga pakpak. Gawa sa usok at bangungot. Nang bumalik ang mga dayo sa syudad, hindi na sila nagsalita tungkol sa nakita. Hindi na nila ipinakita ang footage. Hindi na nila ipinagpatuloy ang dokumentaryo. Isa sa kanila ay biglang nagkasakit. Lagnat na hindi maipaliwanag. May mga marka sa balat. Parang mga ukit na hindi mabura. Ang binatilyo. Ang pinakamatapang noon. Ngayon ay tahimik na lang sa bawat gabi. May ilaw sa kanyang silid na hindi pinapatay. May kwintas na palaging suot.
Isang palamuting binili niya sa baryo. Na ngayon ay tila naglalaman ang bigat na hindi niya maipaliwanag. Minsan, binubulong niya sa sarili. Hindi kami dapat nagpunta roon. Hindi dapat namin siya ginambala. Sa baryo. Muling bumalik sa normal ang buhay. Tahimik. Maingat. Walang bagong dayo. Ngunit sa mga sulok ng daan. Sa mga salamin ng bintana. Sa mga aninong humahaba sa dapit-hapon. Minsan, may mapapansing gumagalaw. Hindi hayop. Hindi tao. Hindi rin multo. Isang paalala. Isang tagapagbantay. Isang nilalang na nilikha hindi ng kulam, kundi ng taksil na puso ng komunidad. At hanggang may naiiwang kasinungalingan. Hanggang may umiiyak na bata sa gilid ng liwanag. Hanggang may mga tinataboy dahil naiiba sila. Hindi matatapos ang kanyang kwento. Dahil si Elias ay hindi na bata. Siya ay naging mata ng gabi. Tinig ng hustisyang nilibing sa takot. At aninong gumagapang sa konsensya ng mga may sala. Hindi mo siya makikita. Hindi mo siya maririnig. Pero kapag tahimik na ang lahat, at naramdaman mong may nakamasid sa dilim, alam mong nariyan siya. Naghihintay. At nakikinig. At sa tuwing may bagong silang na bata sa baryo, ang mga matatanda ay laging nagbabantay. Hindi lang sa kalusugan, kundi sa mga panaginip. Dahil minsan, ang sanggol ay biglang tatahimik sa gitna ng iyak. Titingin sa kawalan. Parang may kausap. Parang kinakausap pabalik. Sabi ng mga albularyo. Pinipili na niya ang susunod. Ang makakarinig ng anino. Hindi ito sumpa. Hindi ito parusa. Ito ay misyon. Pamana ng isang batang isinumpa noon. Ngayon ay ginagawang bantay ang mga walang boses. Isang gabi, ang anak ng bagong guro sa baryo ay biglang nagising. Basang-basa ng pawis. Nang tanungin ng ina kung ano ang napanaginipan. Sumagot siya ng dahan-dahan. May batang nakaitim. Tahimik lang siya. Tinitigan niya ako. Sabi niya, babantayan kita. Pero bantayan mo rin sila. Nanginig ang ina. Hindi dahil sa takot. Kundi dahil alam niyang totoo. Narinig na niya ang pangalan. Binalaan na siya ng mga matatanda. At mula noon, nag-iwan siya ng kanin tuwing gabi sa gilid ng bintana. Hindi para sa multo. Hindi para sa aswang. Kundi para kay Elias. Ang batang itinaboy. Ang batang ginawang halimaw ng sariling komunidad. Na ngayon ay ginawang ilaw sa kadiliman. Tahimik. Matalim. Makatarungan. At hanggang may isa mang kaluluwang inapi. Isa mang inosente ang pinatahimik. Isa mang anino ang pinilit burahin. Babalik siya. Hindi bilang takot. Kundi bilang paalala. Na ang bawat kawalang katarungan ay may mata na hindi natutulog. May gabi na hindi lumilipas. At may bata na hindi kailanman nawala. Sa paglipas ng panahon, ang kwento ni Elias ay naging bahagi na ng kasaysayan ng baryo. Pinasa-pasa mula sa matatanda hanggang sa mga bata. Upang hindi makalimutan ang aral ng kanyang buhay. Ngunit sa puso ng bawat isa, may bahid ng pag-aalinlangan at pangamba. Sapagkat alam nilang ang dilim ay hindi basta mawawala. May mga gabing tahimik ang paligid. Ngunit sa likod ng katahimikan, may naglalakad na anino na nagbabantay. At kahit na hindi nila ito makita, nararamdaman nila ang kanyang presensya. Isang paalala na ang hustisya ay may anyo. At minsan, ito ay nagmumula sa mga itinaboy at nilimot. At sa bawat pagsikat ng araw, ang mga tao sa baryo ay nagsisikap maging mabuti. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-asa. Pag-asa na ang pagbabago ay posible. Na ang kwento ni Elias ay hindi lang alaala ng dilim, kundi gabay tungo sa liwanag. At kahit pa muling dumilim ang gabi, at kahit pa may mga aninong naglalakad sa mga daan, alam ng lahat may isang bantay na nagmamasid. Isang batang itinaboy. Ngayon ay tagapagligtas ng baryo. At ang kanyang kwento ay mananatiling buhay. Sa bawat bulong ng hangin. Sa bawat hagod ng mga dahon.
at sa bawat tibok ng puso ng mga tao. Hanggang sa dulo ng walang hanggan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may mga araw na ang dilim ay bumabalik ng mas malakas. Mga gabing may hangin na parang humahaplos sa balat. At mga matang nagmamasid mula sa mga sulok ng bahay. Sa mga panahong iyon, hindi na sapat ang mga kandila at alay. Kailangan ng tapang na nagmumula sa puso. At pagkakaisa ng buong baryo. Dahil si Elias, hindi lamang bantay ng gabi. Siya rin ay paalala ng pagkukulang ng tao. Na kapag itinakwil ang inosente, ang kasamaan ay magbabalik ng mas malala. Kaya't sa bawat hakbang natatahakin, ang mga tao ay dapat mag-ingat. Dahil sa likod ng bawat anino, may isang kwento ng pagtataksil, ng pagdurusa, at ng isang batang hindi kailanman susuko. Sa bawat gabi, habang ang hangin ay humahaplos sa mga punong kahoy, at ang mga bituin ay kumikislap sa malawak na langit, si Elias ay nagbabantay pa rin. Hindi para sa papuri o pasasalamat, kundi para sa katahimikan ng baryo na minsang nilamon ng takot. At sa bawat paghinga ng mga tao, may kwento siyang isinasalaysay. Kwento ng bata na itinakwil. Ngunit naging liwanag sa gitna ng kadiliman. Hanggang sa muling pagtawag ng gabi, si Elias ay naroon. Tahimik, mapagmatsyag, at hindi kailanman magpapaalis. Sa mga sandaling iyon, kapag ang buwan ay nagkukubli sa ulap, at ang hangin ay humahaplos ng malamig sa balat, maririnig mo ang bulong ng kanyang pangalan. Isang paalala ng tapang na lumabas mula sa pagkabigo. Hindi siya ang halimaw ng kwento, kundi ang tagapagligtas na itinaboy noon. At kahit kailan, hindi mawawala ang kanyang anino, na patuloy na nagbabantay sa baryo. Hanggang sa huling hininga ng gabi, sa dulo ng landas, kung saan nagtatagpo ang dilim at liwanag. Naroon siya, nakatayo. Isang batang may mga matang naglalaman ng lihim. Ng mga luha at tapang na hindi nasusukat. At kahit gaano man kalalim ang takot. At gaano man katindi ang unos ng gabi. Si Elias ang magiging tanglaw. Ang aninong hindi kailanman magpapabaya. Bantay ng baryo. Tagapagtanggol ng mga inosente. At ang huling pag-asa sa gitna ng kadiliman. At sa bawat pagsilip ng araw. Bagamat ang dilim ay naglalaho, ang kwento ni Elias ay mananatiling buhay. Sa puso ng bawat bata na natutong magpatawad. Sa isip ng bawat matatandang natutong makinig. At sa hangin na patuloy na bumubulong ng mga paalala. Hindi lamang siya isang alamat. Siya ay buhay na patunay. Na kahit ang mga itinaboy, ay maaaring maging bayani ng sariling kwento. At habang umuusad ang panahon, ang baryo ay patuloy na yumayabong. Ngunit sa ilalim ng payapang mukha, naroon pa rin ang mga lihim at alaala. Minsan, sa mga gabi ng malakas na hangin, maririnig ang mga yapak ng isang batang naglalakad sa paligid. Hindi ito takot. Ito ay pangako. Isang pangakong hindi iiwan ang mga mahihina. At hindi papayagang muling maghari ang kadiliman. Si Elias, ang batang itinaboy, ay patuloy na nagbabantay. Sa bawat sulok ng baryo. Sa bawat tibok ng puso ng mga tao. At hanggang sa huli, siya ay mananatiling liwanag sa dilim. Sa paglipas ng mga taon, ang pangalan ni Elias ay naging simbolo ng pag-asa at tapang. Ipinagdiriwang ng baryo ang araw ng kanyang pagdating. Hindi bilang alaala ng takot kundi ng pagkakaisa. Sa mga mata ng mga bata, siya ay isang bayani. Isang batang hindi sumuko sa kabila ng pang-aapi. At sa mga puso ng matatanda, isang paalala na ang hustisya ay laging may mukha. Kahit ito ay mailihim sa anino. Kahit saan man mapunta ang kwento. Ang diwa ni Elias ay mananatili. Isang liwanag na hindi kailanman mawawala. Ngunit sa likod ng lahat ng pagdiriwang, may mga sandali pa rin ng pangamba. Mga gabi na tila may malamig na hangin. At mga aninong gumagala sa gilid ng kagubatan. Doon, sa mga madidilim na bahagi ng baryo, si Elias ay nagmamasid. Handang sumalubong sa anumang panganib. Hindi siya isang alamat lamang, kundi isang buhay na bantay, na naglalakad sa pagitan ng mundo ng tao at ng dilim.
At habang buhay ang kanyang kwento, mananatili siyang gabay para sa lahat ng mga pusong naghahanap ng liwanag. Kahit sa pinakamadilim na gabi, at sa bawat pagsapit ng gabi, kapag ang katahimikan ay nagiging mas malalim, at ang mga bituin ay tila nagkukubli sa ulap, naririnig ang mga bulong ng mga matatanda, na nagsasabing si Elias ay naglalakad pa rin sa paligid. Hindi para manakot, kundi para ipaalala na ang bawat isa sa atin ay may anino na nagbabantay sa ating mga hakbang. At ang tunay na lakas ay nagmumula sa puso, hindi sa kapangyarihan o takot. At sa baryong iyon, ang batang itinaboy ay naging ilaw ng pag-asa, na walang kadiliman ang hindi kayang pagtagumpayan. Ngunit kahit gaano man kaliwanag ang ilaw, may mga araw na ang anino ay bumabalik ng mas malakas. Minsan, sa gitna ng katahimikan, may mga sigaw na naririnig mula sa kagubatan. Hindi ito mga tao. Ito ay mga alaala ng nakaraan. Mga sugat na hindi pa ganap na gumagaling. At doon, sa gitna ng dilim, si Elias ay muling lilitaw. Hindi bilang bata na itinaboy, kundi bilang tagapagtanggol ng bayan. Handang harapin ang anumang panganib at ipaglaban ang hustisya, kahit na kailanman ay madilim ang paligid. Sa mga sandaling iyon, kapag ang dilim ay nagiging malapit, at ang puso ay pumipintig ng mabilis, naririnig mo ang mahina ngunit matatag na tinig ni Elias. Nagbubulong sa hangin. Hindi kayo nag-iisa. Isang paalala na kahit sa pinakamadilim na oras, may liwanag na nagbabantay. Isang batang isinumpa ngunit naging tagapagligtas, na hindi kailanman mawawala, at patuloy na magmamahal sa baryo, hanggang sa dulo ng panahon, at sa huling pagsikat ng buwan. Habang ang hangin ay humahaplos sa mga dahon, muling naglalakad si Elias sa mga landas ng baryo. Hindi bilang anino ng nakaraan, kundi bilang bantay na nagdadala ng pag-asa, ng kaligtasan at ng bagong umaga. Sa kanyang mga mata, nakikita ang tapang ng isang bata, na kahit itinaboy hindi sumuko. At sa kanyang mga yapak, dumarampi ang mga pangarap ng mga susunod na henerasyon, na handang harapin ang dilim at magdala ng liwanag sa bawat patak ng ulan at bawat simoy ng hangin. Naririnig ang mga kwento ni Elias na nagsisilbing gabay sa mga nawawala at naguguluhan. Hindi lamang siya bantay ng baryo, kundi simbolo ng pag-asa at pagbabago. Kahit saan pamandalhin ng panahon, ang alaala ng batang itinaboy ay mananatiling buhay. Isang paalala na sa kabila ng lahat, ang liwanag ay laging mananaig sa dilim. At habang dumadaan ang mga taon, ang kwento ni Elias ay hindi nalilimot. Ipinapasa ito sa bawat henerasyon, bilang babala at inspirasyon. Sa bawat paglakad mo sa madilim na kagubatan, naroon siya, tahimik na nagbabantay, handang protektahan ang mga inosente, at parusahan ang mga may masamang intensyon. Ang batang itinaboy ay naging alamat ng isang bayani na walang suot na kapa, ngunit may pusong matatag at wagas. At hanggang sa katapusan ng panahon, si Elias ay mananatiling gabay sa baryong kanyang minahal at ipinaglaban. Sa pagdaan ng mga taon, ang kwento ni Elias ay patuloy na binubuhay, hindi lamang sa mga salita, kundi sa mga puso ng mga tao sa baryo. Sila ay natuto mula sa kanyang tapang, at mula sa mga sugat na iniwan ng dilim. At kahit pa ang mundo ay magbago, ang alaala ng batang itinaboy ay mananatiling ilaw. Isang gabay na nagbibigay lakas sa lahat ng mga nawawala at sa mga nangangarap ng liwanag sa gitna ng dilim. At sa bawat gabi na dumarating, kapag ang mga mata ng tao ay naghahanap ng pag-asa, naroon si Elias, tahimik na nagbabantay, handang bigyang liwanag ang landas ng mga naliligaw. Hindi siya isang alamat lamang, kundi isang buhay na patunay, na kahit ang mga pinakaitinag ay maaaring maging matatag. At habang umiikot ang mundo, ang kwento ng batang itinaboy ay patuloy na magpapatibay. Isang paalala na sa kabila ng dilim, ang liwanag ay laging mananaig. At sa paglipas ng panahon, maraming nangyari sa baryo.
Mga bagong mukha, bagong kwento. Ngunit ang alaala ni Elias ay nananatili. Sa tuwing sasapit ang gabi, at ang mga bituin ay kumikislap, maririnig ang bulong ng hangin, na nagsasabing may bantay sa dilim. Isang bata na itinaboy noon. Ngunit ngayon ay tagapagligtas ng baryo. At sa kanyang pag-iral, alam ng lahat na kahit sa gitna ng takot, may liwanag na hindi mawawala. Sa kabila ng katahimikan ng baryo, may mga gabing ang hangin ay nagdadala ng kakaibang lamig. Doon, sa mga aninong lumilipad sa pagitan ng mga puno, naroon si Elias. Hindi na isang batang takot at nag-iisa, kundi isang tagapagbantay. Isang ilaw sa gitna ng kadiliman. At isang kwento na patuloy na nagsisilbing babala. Hanggang sa dulo ng walang katapusang gabi, si Elias ay mananatiling buhay sa alaala ng baryo. Isang bantay na hindi kailanman magpapaalis. At sa bawat paghinga ng hangin, kasabay ng pag-ilaw ng mga bituin, naririnig ang mga kwento ni Elias. Mga kwentong nagsasalaysay ng tapang at sakripisyo. Hindi lamang siya isang alamat, kundi isang buhay na paalala, na sa kabila ng mga unos at dilim, may pag-asa at liwanag na naghihintay sa dulo ng bawat gabi. Kaya't sa baryong iyon, hanggang sa huli, si Elias ang magiging gabay, ang aninong hindi kailanman magpapabaya. At sa bawat bukang liwayway, habang unti-unting nawawala ang kadiliman, ang pangalan ni Elias ay isinisigaw ng hangin. Isang alaala ng tapang at pag-asa, na hindi kailanman malilimutan. Sa puso ng baryo, sa bawat paghinga ng mga tao, siya ay buhay. Isang bantay, isang bayani, at isang ilaw na patuloy na naglalakbay. Hanggang sa dulo ng walang hanggan.